Yan na mapagpalang araw mga idol, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating pong mga kababayang OFW, sa ating pong mga ka-business at mga kapapisan mampanig ng mundo. Yan, mapagpalang araw po sa ating lahat. Okay. Sa araw na ito mga idol ay bigyan po natin ng reaksyon. Ito pong pagsugod nila Mr. Ka-business sa bahay ni Vera ng 10 oras ng gabi dahil sa sobrang nag-alala sila sa kalagayan ni Vera. Una po sa lahat, habang pinanonood ko ang video, ako man po ay sobrang nag-alala sa kalagayan ni Vera. Alam niyo po kung bakit? Dahil naramdaman ko yung sitwasyon na sa nakikita ko ay hindi normal ang nangyayari kay Vera. Actually, yung nangyayaring sakit ni Vera ay may epekto ito sa stress na kanyang pinagdadaanan. Stress na po si Vera. Alam niyo po mga idol, ang stress kapag tumama yan sa tao, magti-trigger yan sa iba't ibang klase ng ating katawan eh. Tumaas ang ating dugo, pwedeng tumaas yan, no? Pakiramdam natin so masakit ang ating ulo, lahat ng mga parte ng ating katawan ay tatamaan. Isa po sa mabisa o agarang solusyon dito ay tingnan natin, ipatingnan si Vera sa sa doktor, laboratory, tingnan ang kanyang kalagayan dahil mahirap din po kung yung hula-hulaan lang. So mas mainam kung papatingnan siya sa doktor para malaman ang eksaktong sakit na kanyang nararamdaman. Pero malaking tulong at malaking factor dito ay mismo si Vera at si Lito. So ako para kay Vera ang mapapayo ko, dapat Vera, huwag kang magpapapikto sa mga nangyayari. Kasi kung tuloy-tuloy na ikaw mismo ay igugupo ka ng yung pangyayari, ikaw maapektuhan ka eh. Nararamdaman ko kasi kay Vera, ito yung mahina ang kanyang loob. Yung bang talagang pagiging iyakin niya, no? Lagi siyang mahina ang kanyang kalooban. Dapat ikaw mismo magpakatatag ka, Vera. Maging maging kalakasan mo, ang sandalan mo na nandyan ka kila Ka-business. Sa oras na mayroon kang nararamdaman na hindi mo kaya, dapat ay agad kang sasangguni at kukonsulta kay Mr. Ka-business, kay Mrs. Ka-business, upang sa ganun ay mapagpayuhan ka at nang marelax ang isip mo. Para naman kay Lito, ito na ang magandang indicator, Lito, sa totoo lang. Kailangan kung may pagkakataong magbago ka na, Lito. Magbago ka na. Huwag mong antayin ang lahat na magsisi ka. Sa totoo lang, malaking epekto ang mga problemang ibinibigay mo kay Vera dahil sa iyong pagiging makasarili. Ano yung makasarili? Kasi ang iniisip mo, sarili mo lang eh. Ang cause ng problem is dahil may iniisip kang sarili mo. Nagsiself-pity ka, kung ano-anong mga iniisip mo patungkol sa sarili mo na hindi mo alam na yung ginagawa mo ay masyadong nakakapagbigay ng pag-alala sa asawa mo na naging dahilan ng kanyang kondisyon sa ngayon, sa kasalukuyan. So, kita nyo yung domino effect ng mga bagay na yan. Pasensya ka na dito ha, pasensya ka na dito. Kasi, ito talaga ang katotohanan. Ito ang katotohanan. Ang sakit ni Vera, hindi matatanggal yan hanggat nandyan sa kanya yung kanyang stress dahil sa kahinaan ng kanyang loob. Ewan ko nga lang kay Vera kung kailan natin palalakasin yung kanyang kalooban, ano? Na maging maging matatag siya na hindi na siya iiyak. Actually, kung magiging ganun si Vera sa lahat ng bagay, yung makikitang hindi na siya iiyak, pwedeng magbago si Lito eh. Di ba? Yung maramdaman ni Lito na wala na rin paki sa kanya si Vera. Sorry ah. Kasi kailangan yun eh. Kailangan ipamulat kay Lito na ganun sa kanya si Vera. Pero sana wag naman dumating sa ganitong punto. Isipin din natin yung sitwasyon, kalusugan ng ating mga minamahal. Ako kaya napareaksyon ako rito kasi habang tinitingnan ko, madaming mga ginagawa sila. Si Bay, hinilot na nga ni Bay, di ba? Hinihilot. Si Junjun may mga sinasabing usob. So, that's normal, mga proseso. Pero sa totoo lang, the best remedy dyan is kung paano maging panatag ang kanyang kaisipan.
At para magkaroon siya ng kapanatagan ng kaisipan, baguhin ni Lito ang kanyang estilo. Kasi doon nagtitrigger eh. Doon sila nagtitrigger. Dapat sa pagkakataong ito, Lito, isipin mo kung ano ang makakabuti sa asawa mo. And at the same time, isipin mo kung ano makakabuti sa sarili mo. Alam ko mayroon ka namang kakayahan, pero wag na yung punto ng kakayahan na minsan mag-isip tayo ng isang kakayahan na kumbaga parang ano naman eh, parang sobra-sobra naman. Kung ano lang po yung nararapat, dapat doon lang tayo mag-isip. Di ba mga kabisnes? Wag nating antayin na hindi maganda ang mangyari kay Vera. Kasi hindi po magandang tingnan itong sitwasyon niya ni Vera. Mataba siya, malaki siya, no? Tapos stressful. Delikado po 'yon. Nakakatakot po 'yon. Pwedeng maapektuhan ang kanyang puso, di po ba? Ang kanyang kaisipan. Sobrang ako hindi ko sobra ang pag-alala ko mga idol, hindi ko mabigkas-bigkas kung ano eh. Di po ba? Pero kasi alam niyo kung bakit sobra, kasi nung nandito po si Vera dito sa Hagunoy, nilapitan ko po siya. Sobrang ano siya eh. Inakbayan ko nga siya, Vera, kumusta ka na? Huwag ka nang iyakin ha. Inakbayan ko siya. Naramdaman ko yung yung parang naramdaman yung pagiging kapatid mo sa kanya. Tapos ngiti lang siya. Masayahin si Vera. Masayahin. Kung makakasama ninyo si Vera ng natural, masayahin po si Vera. Si Lito okay din naman eh. Kasi nakita ko nung nandito, talagang nagpupursige siya magtrabaho, kumikilo siya kahit ganun siya eh. Yun lang dapat dito. Tuloy-tuloy mo lang ang ganyan. Huwag ka nang masyadong, kumbaga parang huwag ka nang masyadong magpa-baby. Yung masyado ka pang magpapaalala. Kasi isipin mo na lang ang iyong asawa. Isipin mo ang pagmamahal ni Vera na binigay sa iyo. Isipin mo ang sakripisyo na inilalaan ni Vera para sa pagsasama ninyo. At ang sakripisyo sana niyan ay palitan mo na lang ng pang-unawa sa kanya, suklian mo ng pagmamahal. Dahil si Vera, hindi ka hinahanapan ng kakulangan, kundi pinupunuan niya kung ano ang kakulangan mo. Dahil kung hindi ang ginagawa ni Vera, hindi kayo magtatagal sa ganitong klaseng relasyon. Tandaan mo si Vera na lang ang magmamahal sa iyo dito. Ang taong totoong nagmamahal sa iyo. At habang nakasandal kayo sa ka-business, isang magandang regalo yan ng Diyos na kahit papano, mayroon kayong taong malalapitan sa panahon ng kagipitan. Lito hanggat hindi pa huli ang lahat. Sana pag-isipan mo itong mga sinasabi ko sa iyo. Kayong mga idol, ano po bang masasabi ninyo? Paki-comment nga po at syempre babasahin ko. Ako po si Taong Gala mga idol. Please do connect, Ka-Business Official, Papa Dins and Ka-Business Family. Likewise po ang ating mga kaguwang mga idol. At syempre, sama na po natin ang ating mga reactors at ang inyong abang lingkod Taong Gala. God bless us all mga idol.